ang ibigin ng kahit na sino at patawarin nagkasala. Buhay bang Ama? Sa gayon, kung paanong mithiin mong mabayapa ang kapwa mo, higit kang papayapaing nagmimithi ng kapayapaan. Kung paanong minimithi mong makalaya, higit na makakamtan mong kalayaan sa pagpapalaya mo sa iyong kalooban, sapagkat ang tunay na grasya at tunay na biyaya, yaong Ama ang pinagmulan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, patotohanan ng taong kilala ang nangungusap na Ama, at ang binabang anak ay nakilala sa pamamagitan ng mga aral at salita na pinagmula ng Espiritu na dakila. Sa gayon, ang taong nakakilala at tumanggap na totoo, makikita niya kung paano ang ginawa niyang mabuti, higit sa kanya ang ganti. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Paano ngang madadama ng taong pakikipagtotoo ng kapwa niya kung kahit anong gawing mabuti hindi nakikita at ang nakikita niya yung sarili niyang gawa? Kailanman ay hindi niya mapapaniwalang mabuti ang kanyang kapwa. Paano mapapatotohanang nagpapakabuti ang kanyang kapwa kahit anong gawin kung hindi niya gustong tupdin ang katulad ng sa kanya at ayaw tanggapin dahil walang puwang sa kanyang damdamin? Mga mahal, kailanman ay hindi kayang ibigin ng tao ang wala sa puso niya. Kaya't kung totoo nga na iniibig ang Ama, patotohanang nakakintal sa puso ng tao. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pinagsusumakitan, pinagsusumikapang tupdin at gawin ng tao ang para sa kanyang ikasisi at ikaliligaya. Subalit, anuman ang pagsusumakit at pagsusumikap na yaan, kung ang Amang wala sa puso ng bawat isa, kailan may di kakanta ng tunay na kaligayahan. Kaya't halina kayo, namnamin ang tinuran ko. Unahin niyong kilalanin at tanggapin ang Ama at palalayain niya kayo sa mga pagkakaalipin ng inyong sarili. Doon ituturo niya ang kaparaanan kung paano ka magbagong anak niya at titigibin niya ng galak ang puso mo nang matupad mo ang nasa niya. Sa gayon, magliliwanag na ganap ang isip mo. Ikaw bilang anak niyang nadidimlan at nakagagawa ng di marapat sa kanya. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo nang matutunan ninyo ang mabuti pawang kaloob niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Masaya po ba ang buhay? Ano po? Kumusta po? Ano po? Ano po? Alam ko po. Mapalad pa rin siya. Buhay pa rin, ano? Parang naganap yung, teka, apakan mo'y ahas na mabagsik. Di ka mamamatay kung di ka looban ng amayahan. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Naabot niyo na po ba ang kanyang katotohanan? Nakalalaya na po ba ang isip ninyo sa kanyang katotohanan? Napakasarap. Subukan ninyo nang inyong makita ang totoong salita niya. Sabi nga, kung ikaw ay sasalok ng tubig sa poso at wala itong pagda kayo maakyat, siya'y uhaw na kailangan mo nang salubungin, naghihintay ka na ang pagkauhaw niya
mawala at bumalong ang tubig pa itaas, hindi ka gumagawa ng kaparaanan. Ilang oras ka kaya dyan? May lalabas ba? Alam mong uhaw na uhaw siya. Gumawa kayo ng kaparaanan sa pagkauhaw ninyo sa pag-ibig ng Ama, sapagkat siya'y gumagawa ng paraan sa uhaw na pag-ibig nyo na hinahanap sa kapwa nyo. Walang tugot siyang nagpapalago, walang tugot siyang nagpapakain. Kung lalasapin lamang ninyo at nanamnamin, mabubusog kayong lahat. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Ang poso'y matitigangan, ngunit ang kanyang salita ay hindi kailanpaman, sapagkat ang salita niya ay bumabalong, dumulukal, dumaratal, walang katapusan. Kaya't ang sino mang may kailangan, hindi siya mauubusan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung sinaktan ka man ng kapwa mo at ang Ama'y nasa puso mo, matatanggap mong gawing patawarin siya. Subalit kahit ilang pong beses mong sabihin mahal mo ang kapwa mo, ngunit ang tinik sa puso mo di nabubunot ito, kailan may di magaganap na maibig mo siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kailangan mo nang tanggapin mong sadyang ang kapwa mo'y nagkakaroon ng dilim at ikaw na nasa liwanag, hawiin mo yaan nang ang dilim na iyon ay matanglawan mo at mahawi na tuwiran. Buhay ba ang Ama? Kaya nga sinabing maliwanag, hindi maaring mag-akay ang bulag, sapagkat kung ang akay niya ay bulag din, pareha silang madadapa. Kaya kailangan ang liwanag ay nasa taong nag-aakay upang ang nadidimlan niyang pag-iisip ay kanyang mahawi at makita ang liwanag na taglay niyang ganap. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sa taong hindi marunong tumanggap sa kapwa niya, kahit na napakaganda ng sinasabi, masama pa rin sa kanya ito. Tama baga? Alam niyo bagang may taong ganyan? Wala namang ginagawang masama sa kanya yung kapwa niya, hindi niya matanggap-tanggap ang mabuting ginagawa ng kapwa niya. Bakit? Ano umiiral? Inggit. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung walang naghaharing hindi mabuti sa kanyang damdamin at hindi mabuti sa kanyang isip, ano ang dahilan? At sa mabuting nakikita niya sa kapwa niya at mabuting naririnig niya, hindi pa rin niya matanggap. Lalo na ang taong mataas ang tingin sa kanyang sarili. Lalo na ang taong tingin niya sa sarili, siya ang tama, siya ang banal, siya ang mabuti. Kailan may hindi siya makatatanggap ng kapwa niya tao na nagpapakabuti sa palagay ng kapwa niya. Mga mahal, wala namang dapat humamak kanino man, sapagkat walang nakababatid nakakakilala kundi ang Ama sa bawat isa. Kaya't lahat ng sinasabing gawain walang makapaghahatol diyan kung totoo hindi sila maliban ang Ama na saksi sa bawat araw, oras, segundo sa gawa ng tao. Buhay ba ang Ama? Kaya isa mang nilalang at sino mang tao, napakadalubhasa man sa banal na aklat, hindi niya maaaring sabihin, ako lang ang ligtas. Sapagkat sa isip mo, nababasa ng Ama kung anong laman ito. Puso mo, nararamdaman niya kung totoo kang tao. Kaya't walang makapagsasabing, ako ang mabuti, kundi ang Ama ang hahatol sa mga anak niya. Mga mahal, kaya't ang gawin lamang na marapat ng tao kung nasa katotohanan siya, tuparin mong nais ng Ama, sundin mo kagustuhan niya, mahalin ang kapwa mo, kung ayaw mo, huwag mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat ang tumatanggap sa kapwa niya, tinanggap ay Kristo't Ama. At ang tumanggap sa Kristo't Ama, naghahari Espiritu niya. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Kapatirang divine mercy ba kayo? Bukal ng habag, bukal ng awa, patotohanan nyo na may habag at awa kayo sa mga puso nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hindi mahirap ang hinihingi ng Ama sa inyo. At lalong hindi mahirap ang pinagaganap niya. Kaya lamang mahirap para sa inyo tao, ayaw niyong magpakatotoo.
Subalit kung ang katotohanan ay tatanggapin nyo, mula sa puso nyo inunukal ito, walang mahirap para sa inyo, pagkatama magpapagaan ito. Tao, pawang katotohanan ang tinuran ko, sapagkat kayo'y mahal na mahal ng Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, sige po. Nang natutunan mo bang ibigin ng kapwa mo, ikaw ba nagmahal niyan? Hindi. Ang puso mong binuhay ng Ama sa pagmamahal niya. Kaya nandun siya. At natutunan mong mahalin, ibigay ang pagmamahal sa kapwa mo dahil ikaw din ay nakadama ng pagmamahal mula sa Kanya. Yun. Magandang umaga po sa gabi ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Ang tao'y anak sa pagkakasala, subalit binubuhay ng Ama at pinapatay ang kasalanan upang makapanahan sa Kanyang kabanalan. Kaya't kung totoo kang anak ng Ama, ang bubuhayin mo'y Kanya at hindi ang sarili mo sala. Muli, magandang umaga sa gabi ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Humayo kayo, taglayang ligaya, galak sa puso nyo. Pagpalain kayo, mga anak ng Ama, na tuwirang ganap nakikilala sa Kanya. Matutuntun nyo at makikita kung sino siya. Mararamdaman ng puso nyo ang tigib ng pag-ibig na mula sa Kanya. Muli sumainyo ang paghahari niya. Ama ko, Ama ko, Ama ko, sa paghayo ng mga natipon mo sa dako mo, gabayan mo at patnubayan, isadsyad sa mga tahanan, loobin mong kalwalhatian, kanila'y kamtan. Sa gayon ang liwanag na sa iyo'y ibinigay, matutunton, makikilala at matatanggap ng sinuman, upang mapatotohanang ikaw nga'y buhay. Sa mga anak mong tumanggap at kumilala, magagawa nilang magbago, yamang ikaw ang nasa kanila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Oh, pinakita po, di po ba? Sabi nga ni kapatid na Mario, hindi naman diretso ang nilakaran ng Kristo, paliko-liko pa. Ano ang ibig sabihin niyan? Habang minamasdan niya at nangungusap ang Espiritu, yan ang patutuanak. Sapagkat ang likong daan sa katotohanan ng tao ay aking binaybay at hinandog ko ang daan ng katotohanan upang ang tumahak sa aking daan matutuwid ang buhay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat pinasan ko ang pasanin nyo upang tubusin ang kasalanan nyo at sa gayo'y kakamtin nyo ang kalwalatiang kaloob ko kung kikilalanin ng Amang pinakikilala ko. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung papaano hindi nyo kaya, kinaya ko ito alang-alang sa inyo upang mapapatotohanang amay kaiba sa inyo, yamang ako'y nagmula sa Kanyang, batid ko ang kung sino. Kaya't kung kilala nyo ang pinakikilala ko, tatamuhin nyo ang grasyang liwanag sa mundo. Buhay ba ang Ama? O mga mahal ko, magnilay, magbulay kayo, tantoy ng tinuran ko. Sinong kaakibat nyo sa buhay at pamatok nyo? Kung kilala nyo ang mabigat para sa inyo, magaang isasadsyad ng Amang tatanggapin nyo. Maliwanag ang katotohanan, kaya't kung tatanggap kayo, makalalaya kayo tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Di man ninyo mawawaan ng pagsambit sa harapan ng katauhang sa inyo'y ginamit kong tuwiran. Alalahanin niyo ang mga salitang ito at inyong pagbulayan. Maabot niyo't matatarok ang tunay na pinagmulan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay nga po ba ang Diyos? Tayo na magsiuwi na.